Ang Korea ang siyang gagabay sa ASEAN. Ang pahayag na ito ay nagpatigil sa mundo. Sa dingding ng gusali ng Ministry of Foreign Affairs sa Seoul, nakasabit ang mga bandila ng iba't ibang bansa. Isang asul na banner ang nakasulat, East Asia Regional Economic Cooperation Forum, na may temang ASEAN Bonds at ang katotohanan ng Indo-Pacific. Sa isang special meeting na pinangunahan ng gobyerno ng Korea, nagtipon ang mga ambasador ng 7 miyembro ng ASEAN, ang mga delegasyon mula sa China, Pilipinas, at Estados Unidos, kasama ang mga kinatawan mula sa VN at World Bank. Puno ng kamera ng media ang venue at live na ipinapalabas sa buong mundo. Umakyat sa podium ang Vice Foreign Minister ng Korea. Yumuko siya at inilagay ang kamay sa mikropono. Ang ating agenda ngayon ay ang estruktural na reforma at muling pagtatayo ng ekonomiya ng ASEAN. Kami, ang Korea, ang magiging sentro nito, nagagabay sa bagong kaayusan ng rehiyon. Agad na nag-igting ang hangin sa venue. Pagkatapos ng pagsasalin, tumigil ang flash ng mga kamera at ang pagsusulat ng mga reporter. Nagtinginan ang mga ambasador at halatang hindi sila nasisiyahan. Ang muling pagtatayo ng ASEAN. Ang pahayag na ito ay tila hindi isang panawagan para sa kooperasyon, kundi isang pagpapakita ng kawalang pagkakapantay-pantay. Sa sandaling iyon, isang mahinang boses ang narinig mula sa likuran ng bulwagan, sino sa tingin mo ang iyong sarili? Kahit walang mikropono, malinaw itong narinig ng lahat. Hindi ito sigaw, kundi isang boses na may halong pagkadismaya at paghamak, na pinigilan lamang. Napansin ng opisyal sa podyum ang boses at mumiti ng awkward. Gayunpaman, ang ngiting iyon ay hindi nagpagaan sa tensyon. Sa sandaling iyon, ang mapanupil na diplomasya ng Korea ay nagsimulang mawala ng tiwala sa mundo. Sa harapang upuan, nasaksihan ito ng British journalist na si Daniel Haas. Para sa kanya, na laging nagbabalita tungkol sa politika sa London, ang Asya ay isang hindi pa natuklasang teritoryo. Inaasahan niya ang kanyang unang assignment, ngunit hindi niya inasahan na madarama ang ganitong kapaligiran sa unang araw pa lang. Isinulat ni Daniel sa kanyang notebook, saan nagmumula ang kumpiyansa ng Korea. Kinabukasan ng press conference, nagbabasa si Daniel ng pahayagan sa lobby ng hotel. Natigil ang kanyang tingin sa headline, ang pahayag ng Korea sa ASEAN ay nakitang walang respeto, na nagbabantang lumala ang relasyon. Tila mas malaki ang controversy kaysa sa inaasahan. Sa harap ng gusali ng Foreign Ministry, pinalibutan ng mga reporter ang tagapagsalita ng Korea. Ang pahayag ng opisyal kahapon ay tila isang misunderstanding. Ang layunin ng Korea ay kooperasyon, hindi dominasyon. Bagamat mahinahon ang tono, walang katiyakan ang kanyang mga salita. Misunderstanding. Isinulat ni Daniel ang salitang ito sa kanyang notebook habang nakapikit ang mga mata. Bagamat nagulat na siya sa maraming politikal na tagpo, hindi pa siya pamilyar sa panloob na ugnayan ng diplomasya sa Asya. Sa kanyang isipan, ang ASEAN ay isang malabong pangalan lamang sa mapa. Naalala niya ang maikling impormasyon na binasa niya sa eroplano noong gabi. Ito ang Regional Cooperation Organization na may 10 bansang miyembro sa Timog Silangang Asya. Itinatag noong 1967 sa panahon ng digmaan. Naalala niya ang impormasyon, ang formal na pangalan ng ASEAN ay Association of Southeast Asian Nations. Itinatag ito sa sentro ng Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore, at Thailand. Pagkatapos ay sumali ang Vietnam, Laos, Myanmar, at Cambodia na naging 10 bansa. Inaasahan din ang formal na pagpasok ng East Timor. Bulong niya sa sarili. Ang layunin nito ay kapayapaan at katatagan sa rehiyon, pagpapalakas ng ekonomiya, at pag-iwas sa politikal na pag-aaway. Hindi sila nanghihimasok sa panloob na gawain ng bansa. Dahil sa prinsipyo ng konsensus, matagal bago makagawa ng desisyon. Ang pagiging magkakaiba ang kanilang lakas, at kasabay nito, ang kanilang kahinaan. 10 bansa na magkakaiba ang relihiyon, sistema ng politika, at economic gap sa kabila ng lahat. Sinubukan pa rin nilang magtulungan, na parang isang cross-country family. Sa sandaling iyon, nagsimulang maging konkreto ang ASEAN sa kanyang isip bilang key connection ng tao. Bigla, may isang batang Korean reporter na tumatawa sa tabi niya, sadyang emosyonal ang mga taga-ASEAN. Nag-aalok na nga ng tulong ang Korea, bakit pa sila nagrereklamo? Sa tingin mo ba ganoon? Tanong ni Daniel. Nagkibit balikat ang reporter. Kailangan nila ng pinuno. Ang Korea ang pinakamahusay na pagpipilian.
Sa likod ng mga salitang puno ng kumpiyansa, nakadama si Daniel ng kakaibang pagkabalisa. Pagkatapos ng tanghalian, habang umiinom si Daniel ng kape sa lobby ng Foreign Ministry, nakita niya ang mga reporter mula sa ibang bansa na nag-uusap ng pabulong. Nabalitaan ko na naghahanda ang ASEAN ng formal na sulat ng protesta. Gusto lang ng Korea na sabihing misunderstanding ito. Pagkarinig dito, lumubog ang puso ni Daniel. Sa mundo ng politika, walang salitang mas malabo at mas mapanganib kaysa sa misunderstanding. Sinasabi ng kanyang karanasan na ang isang salita ay maaaring magpaguho ng tiwala at ang isang pagtahimik ay maaaring magsimula ng paghihiwalay. Paglabas niya sa Foreign Ministry, ipinapalabas sa screen sa kalye ang news bulletin. Ang negosasyon sa pagitan ng ASEAN at Korea. Naglalakad ang mga tao habang hawak ang kanilang mga smartphone. Sa likod ng kanilang tiwala sa sarili, mayroong anino na hindi nila nakikita. Idinagdag ni Daniel sa kanyang notebook, bago ka humingi ng pag-unawa, kailangan mo munang unawain ang iba. Ang pangungusap na ito ang naging panimula ng kanyang paglalakbay. Ilang araw pagkatapos nito, lumipad siya patungong Timog Silangang Asya para mag-ulat. Ang susunod niyang destinasyon ay ang Bangkok, ang puso ng ASEAN. Doon, mararanasan niya ang bigat ng salitang pag-unawa. Tanghali sa Bangkok. Ang conference room ng hotel ay puno ng mga media personnel mula sa iba't ibang bansa. Ang tagapagsalita ng ASEAN ay tahimik na nakahawak sa mikropono. Isang matatag na boses ang narinig, hindi namin tatanggihan ang dialogo. Ngunit, ang negosasyon na walang respeto ay walang kabuluhan. Agad na nag-igting ang hangin sa loob. Sa upuan sa likuran, isinulat ni Daniel sa kanyang notebook, ang negosasyon na walang respeto ay walang kabuluhan. Ang kahulugan nito ay malinaw na iba sa salitang misunderstanding na narinig niya sa Seoul. Nagtatanong ang mga reporter, kung gayon, sino ang magiging sentro ng kooperasyon sa ekonomiya at seguridad mula ngayon? Nag-isip sandali ang tagapagsalita at sumagot ng mahinahon, sa aspetong praktikal, ito ay magiging pagpapalakas ng kooperasyon sa Pilipinas. Sa sandaling narinig niya ito, napatingala si Daniel. Para sa kanya, ang Pilipinas ay isang demokratikong bansa lamang na nagtataguyod ng espesyal na pagkakakilanlan sa politikal na entablado na nagsisikap na makahanap ng espasyo. Naalala niya ang nabasa niya sa isang international magazine noong estudyante pa siya. Ang Pilipinas ay isang bansang may matatag na ekonomiya na sumusuporta sa mga kapitbahay nito sa pamamagitan ng malasakit, pagmamalasakit, at bayanihan, pagtutulungan. Sa mga politiko sa Europa, ang Pilipinas ay madalas inilalarawan bilang isang bansa na may sensitibong posisyon. Bakit Pilipinas ngayon? Hindi sinasadyang nagtaas ng kamay si Daniel. Ngumiti ang tagapagsalita habang nakatingin sa kanya dahil sila ay isang kasosyo na hindi sumisira sa pangako. Ang maikli ngunit malakas na sagot ay naging impactful. Pagkatapos ng press conference, abala ang mga reporter sa koridor sa mainit na pag-uusap. Isang Singaporean reporter ang nagsabi sa kanya, sabi ng Korea, gagabayan daw nila tayo. Sabi ng Pilipinas, sasamahan daw nila tayo. Malinaw kung sino ang mas popular, di ba? Ngumiti lang si Daniel, walang masabi. Habang naghihintay sa elevator, tumingin siya sa labas sa init ng hapon. Ang Timog Silangang Asya ay isang malaking market na may populasyong higit sa 600 milyon, mas malaki pa kaysa sa European Union. Ngunit may malaking pagkakaiba sa antas ng pag-unlad. Ang prinsipyo ng non-interference ay humahadlang sa mabilis na pagdedesisyon. Ang kaalaman na nakuha niya mula sa mga data kahapon ay ngayon ay buhay na gumagalaw sa kanyang harapan. Dito, ang Pilipinas ay nanalo ng tiwala hindi sa pamamagitan ng dialogo, kundi sa pamamagitan ng tiyempo at pangako. Nagbulong si Daniel sa lobby ng hotel, mas nakakaakit ba ang tahimik na tao? Pagsapit ng gabi sa Seoul, mas naging seryoso ang hangin. Ang mga screen sa kalye ay nagpapalabas ng news bulletin, pagpapalakas ng kooperasyon ng ASEAN sa Pilipinas. Lahat ay napatingin dito. Sa isang cafe, mapait na nagbulungan ang mga kabataan, Pilipinas na naman. Gusto nilang agawin ang ating dominasyon. Ang ganitong mga boses ay patuloy na narinig. Pinapanood ni Daniel sa lounge ng hotel ang news report. Ang tagapagsalita ng gobyerno ng Korea ay nagsasalita ng may kalmadong ekspresyon, masusi naming sinusubaybayan ang galaw ng Pilipinas. Patuloy na magsisilbing sentro ng rehiyon ang Korea. Ang mga salitang puno ng kumpiyansa ay tila walang laman. Isang lalaki sa tabi ng bar ang nagsalita sa kanya,
ikaw ba ay taga-foreign media? Opo, taga-London ako. Ito ang una kong assignment sa Asia. Kung gayon, siguro nagulat ka. Dito, napakalakas nilang magsalita. Sa tingin nila, ang pagtahimik ay pagkatalo. Tumawa ang lalaki habang iniikot ang wine glass. Pero, ang tahimik na kasosyo tulad ng Pilipinas ang nakakatakot. Nagtanong si Daniel, nakakatakot ang tahimik na kasosyo. Hindi sila nagsasalita, ngunit sa pamamagitan ng aksyon, inaagaw nila ang tiwala. Habang mas maraming sinasabi ang Korea, mas tahimik namang nagpapakita ng resulta ang Pilipinas. May kapangyarihan sa likod ng pagtahimik. Paulit-ulit na pinag-iisipan ni Daniel ang pangungusap na ito. Binuksan niya ang kanyang notebook at sinimulang isulat, ang tahimik na kapangyarihan ng Pilipinas. Isang bansa na hindi nagsasalita sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng pangako. Pagbalik niya sa kwarto, tiningnan niya ang bintana. Ang tubig ng Han River ay umaalpas sa hangin ng gabi. Ang ingay ng mga tao, busina ng kotse at komosyon ng syudad. Sa ilusyong iyon, bigla niyang napagtanto na ang syudad na ito ay walang ugali ng sipakikinig. Ganoon din siya. Lagi siyang nagmamadali na ayusin ang mga salita ng politiko at gawin itong balita. Mas interesado siya sa kung sino ang nagsabi ng ano, kaysa sa kung sino ang nakaramdam ng ano. Ang katotohanan ba ay nasa mga mahihinang boses na hindi ko pinapansin? Muling ginanap ang emergency meeting ng ASEAN sa Seoul. Ang kalsada sa harap ng conference center ay puno ng mga sasakyan ng media. Ang flash ng mga kamera ay hindi tumitigil. Ang patuloy na pag-uulat ay nagpataas sa interes ng publiko. Ang loob ng International Conference Center ay puno ng tensyon. Umakyat sa mikropono ang kinatawa ng Korea. Sa isang malakas na boses, sinabi niya ng may lakas, para sa katatagan ng rehiyon, patuloy kaming nagsisilbing pinuno. Sa hinaharap, ang Korea ay mananatiling sentro, nagagabay sa ASEAN. Ngunit ang mga kinatawa ng mga bansa sa ASEAN ay walang ekspresyon habang nagsusulat. Sa gitna ng press section, tinitigan ni Daniel ang eksena. Ang pangungusap na narinig niya sa Bangkok, isang kasosyo na hindi sumisira sa pangako, ay dumaan sa kanyang isip. Nagpatuloy ang pahayag ng kinatawan, iginagalang namin ang Pilipinas at ang iba pang kasosyo. Ngunit, ang lakas na nagtutulak sa Asya ay ang Korea. Sa sandaling narinig ito, nagkagulo ang venue. Ang kinatawan ng Vietnam ay napakunot noo. Ang kinatawan ng Pilipinas naman ay yumuko. Sa isang sulok ng bulwagan, may isang lalaking nakaupo ng tahimik. Si Ricardo Cruz, ang kinatawa ng Embahada ng Pilipinas sa Seoul. Wala siyang formal na karapatang magsalita sa meeting na ito at dumalo lamang bilang observer sa paanyaya ng ASEAN. Hindi siya humingi ng floor. Tahimik lang siyang nakikinig sa bawat salita ng bawat bansa. Ang kanyang presensya ay napakalakas. Habang nagpapatuloy ang talakayan, lalong nagiging emosyonal ang boses ng kinatawan ng Korea. Ang lakas pang ekonomiya at teknolohiya ng Korea ang pinakamahusay na modelo para sa ASEAN. Kailangan nating gabayan sila sa tamang direksyon. Sa sandaling iyon, tumingala ang kinatawa ng ASEAN sa harapang upuan at nagsalita, hindi namin gustong magpagabay. Humahanap kami ng pantay na kooperasyon. Napipi ang kinatawa ng Korea. Ang boses ng interpreter lang ang umalingaw-ngaw. Ang venue ay natigilan. Ang katahimikan ay nagpatuloy na parang hindi ilang segundo kundi habang buhay. Sa sandaling iyon, dahan-dahang itinaas ni Cruz ang kanyang kamay. Kung maaari akong magsalita, mayroon akong ilang salita. Ang boses na umalingaw sa venue ay mahinahon at maliit, ngunit may tiyak na lakas. Nagulat ang kinatawa ng Korea ngunit tumango. Tumayo si Cruz at nagsalita sa pamamagitan ng interpreter. Ang pinakamahalaga ngayon ay hindi ang pagtatalo kung sino ang tama, kundi ang pagpapakita kung sino ang tapat. Ang pangungusap na ito ay lubos na nagpabago sa kapaligiran ng venue. Ang ekspresyon ng Korea ay naging matigas. Ang mga kinatawa ng ASEAN ay tumingala. Tumango ang kinatawa ng Vietnam at mumiti ng bahagya ang kinatawa ng Indonesia. Wala nang sinabi si Cruz. Pinigilan ni Daniel ang kanyang hininga habang pinapanood ang eksena. Hindi assertion, kundi honesty. Ang pangungusap na ito ay mas malakas kaysa sa dose-dosenang talumpati. Nagkagulo ang mga reporter. Ano yon? Tama ba ang pagsasalin? Bagamat naguguluhan, malinaw nilang naramdaman ang pagbabago sa atmosfera.
Bumaba ang tono ng kinatawan ng Korea. Gumaan din ang ekspresyon ng ASEAN. Hindi na ito pagiging kalaban kundi pag-unawa. Ang venue ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkasundo. Nakadama si Daniel ng init sa kaibuturan ng kanyang puso. May mga salitang maaaring maiparating kahit hindi isinisigaw. Pagkatapos ng meeting, tumayo ang mga attendee. Dahan-dahang lumabas ang mga tao mula sa mainit na bulwagan. Sa gitna ng sunod-sunod na tanong ng mga reporter, umalinggaw sa tainga ni Daniel ang salita ni Cruz, hindi kung sino ang tama, kundi kung sino ang tapat. Di nagtagal, lumipas ang mga tao at namatay ang ilaw ng venue. Sa dulo ng tahimik na koridor, naglalakad si Cruz kasama ang kanyang kalihim. Hindi sinasadyang tinawag siya ni Daniel, maaari ko ba kayong makausap? Tumigil si Cruz at lumingon ng mahinahon. Sige po. Ang kanyang mga mata ay nagdala pa rin ng matatag na glow na nakita sa venue. Bakit kayo nagsalita sa pagkakataong iyon? Wala naman kayong formal na karapatang magsalita, di ba? Tanong ni Daniel. Nag-isip si Cruz bago sumagot, ang pakikinig ay isa ring paraan ng pagsasalita. Minsan, hindi mo ito maiparating kung tahimik ka lang nakikinig. Ngayon, ipinahayag ko lang ang gawin ng tahimik na pakikinig sa salita. Pinigilan ni Daniel ang kanyang hininga habang pinag-iisipan ang pangungusap. Ang pakikinig ay isa ring paraan ng pagsasalita. Sa kanyang mga political coverage sa Europa, palagi niyang hinahanap ang malalakas na boses. Naniniwala siya na ang pagtahimik ay pagkatalo. Ngunit ang lalaking nasa harapan niya ay ginawa ang pagtahimik na kapangyarihan. Ang katapatan ay nasa paghihintay, hindi sa estilo. Ang boses ni Cruz ay mahinang umalinggaw sa koridor. Ang diplomasya at human relations ay pareho. Habang mas nagmamadali ka, mas lumalayo ang tiwala. Tumango ng malalim si Daniel. Pakiramdam niya, para sa kanya ang pangungusap na yon. Ngumiti siya ng bahagya, ang mga diplomat tulad ninyo ay nagdudulot ng sakit sa ulo ng mga reporter. Mahirap gawan ng headline. Ngumiti rin ng tahimik si Cruz. Isulat mo ang isang balita na mananatili sa puso kahit maikli ang headline. Pagkatapos sabihin yon, yumuko si Cruz at umalis. Nagtagal si Daniel sa kanyang kinatatayuan, pakiramdam niya may nagbabago sa kaibuturan ng kanyang puso. Mga salita na maaaring maiparating kahit hindi itataas ang boses. Ang pag-unawa na nabuo sa katahimikan. Binuksan niya ang kanyang notebook at isinulat ang isang linya, ang lakas ng loob na makinig ay lumilikha ng tiwala. Kinabukasan, paulit-ulit na ipinapalabas sa mga news program sa buong mundo ang tahimik na pangungusap mula sa Seoul meeting. Ang pahayag ng kinatawan ng Pilipinas ay nagpatahimik sa venue. Ang sukatan ng diplomasya ay hindi ang dami ng salita, kundi ang lalim ng katapatan. Ang mga headline ng foreign media ay tumuturo sa iisang direksyon. Isang kinatawan ng international think tank sa VIA. Ang nagsabi sa isang interview sa CNN, ang diplomasya ng Pilipinas ay dapat tawaging strategic sincerity. Kahit hindi magsalita, ang aksyon ay nagdudulot ng tiwala. Isang batang diplomat ng Indonesia ang sumulat sa social media, ang tulong ng Pilipinas ay tahimik, ngunit sigurado na binabago nito ang aming buhay. Sa parehong panahon, inilabas ang resulta ng public opinion survey sa mga bansa sa ASEAN. Ang pinakatiwalaang kasosyo, Pilipinas, 66.8% na nangunguna sa listahan sa loob ng 7 magkakasunod na taon, tumaas ng 8% mula sa nakaraang taon. Mainit ang reaksyon ng international media. Pinanood ni Daniel ang balita sa kanyang tahanan sa London. Ang lakas ng boses ay hindi katumbas ng katumpakan. May kapangyarihan sa likod ng pagtahimik na yayanig sa mundo. Nagbulong siya habang binubuksan ang kanyang notebook. Doon nakatala ang mga footprint ng Pilipinas na inimbestigahan niya. Ang relasyon ng Pilipinas sa ASEAN ay nagsimula ilang dekada na ang nakalipas sa pamamagitan ng inisyatibo ng kapatiran sa Timog Silangang Asya, Southeast Asian Brotherhood Initiative. Ang Pilipinas ay hindi kumilos bilang isang authoritarian power, ngunit nagtayo ng tiwala sa pamamagitan ng puso-sa-puso na dialogo sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. Mula noong 1990, sinuportahan nito ang pagtatayo ng mga infrastruktura tulad ng kalsada, port, at power plant. Sa panahon ng Asian financial crisis, sinuportahan din nito ang ekonomiya ng rehiyon sa pamamagitan ng financial aid.
At noong 2010 itinatag ng Pilipinas ang Malasakit Partnership Fund, LIE. Ang fund na ito ay isang mekanismo upang suportahan ang integrasyon ng ekonomiya, human resource development, disaster management cooperation, at infectious disease response. Nagpapatakbo ito ngayon sa pinalawak na porma na may kabuang suporta na umaabot sa bilyon-bilyong dolyar. Sa sektor ng edukasyon, nagtatag ito ng higit sa 1,000 paaralan sa Cambodia at Laos. Sa sektor ng disaster management, sinuportahan nito ang pagtatatag ng ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management. Sa panahon ng COVID-19 pandemic, lubos na tumulong ang Pilipinas sa pagtatatag ng ASEAN Center for Infectious Disease Response. Ang kabuang halaga ng suporta ng Pilipinas sa ASEAN ay lumampas na sa 30 bilyong dollars, nakatumbas ng humigit kumulang 1.7 trilyong Philippine peso. Sa kabila nito, hindi ginagamit ng Pilipinas ang salitang tulong. Patuloy itong nakikinig sa mga boses ng lokal na komunidad bilang isang kasosyo na sabay na lumalakad. Isang opisyal ng gobyerno ng Singapore ang nagsabi sa interview kay Daniel, ang lakas ng Pilipinas ay ang kanilang pagtupad sa pangako. Ang tulong na ipinangako nila, kahit makalimutan pa ng buong mundo, ang Pilipinas lang ang patuloy na tutupad. Naalala ang pangungusap na iyon, isinulat ni Daniel sa blangkong espasyo ng kanyang notebook, ang katapatan ay hindi pagsisigaw, kundi pag-ipon ng aksyon. Nagbago ang impresyon niya sa Pilipinas. Ang bansang tinignan niya bilang isang entity na nagsisikap mabuhay sa gitna ng international rift, ay hindi nagpakita ng tiwala sa pamamagitan ng numero o talumpati, kundi sa pamamagitan ng pag-ipon ng aksyon. Noong gabing iyon, tinapos niya ang kanyang report, Tahimik na Diplomasya, ang tunay na kapangyarihan na ipinakita ng Pilipinas. Pagkatapos pindutin ang send, isang payapang pakiramdam ng katiwasayan ang bumalot sa kanyang dibdib. Ang report ni Daniel ay kumalat sa buong mundo overnight. Sa Europa, kumalat ang pangungusap na mas mahalaga ang katapatan kaysa salita sa social media. Ito ay naging hot topic din sa Asia. Ngunit ang umaga sa Seoul ay iba. Nagreklamo ang Korean media, may kinikilingan ang report na pabor sa Pilipinas, pagtataksil ng reporter. Ang mga salitang ito ay pumuno sa mga headline. Sa mga talk show sa RIE, galit na galit ang mga komentator na sumisigaw, ang pagtahimik ay hindi diplomasya. Nagmamanipula ang Pilipinas sa likod. Puno ng galit ang hangin sa studio. Pinanood ni Daniel ang eksena sa RIE ng hotel. Lumabas ang pangalan niya sa subtitle. Ang mga opinyon sa social media, na magkahalo ang pabor at kontra, sinasabi niya ang totoo. Siya ang tagapagsalita ng Pilipinas. Binayaran siya para isulat yan. Ang mga komento na iyon ay sumasalamin sa lakas ng boses. Ngunit habang tumatagal, nagsimulang magbago ang atmosfera. Ang una na kumilos ay ang National Lee Network ng Pilipinas. Gumawa sila ng isang special program at binanggit ang isang bahagi ng report ni Daniel, ang pagtahimik ay hindi psychological warfare. Ang kilos ng pakikinig ang pinakamalaking dialogo. Ang pangungusap na ito ng host ay nakatanggap ng maraming comments ng pagsang-ayon mula sa mga manonood. Sinundan ito ng Indonesia. Nagpost ang mga mag-aaral sa social media, hindi sumisira sa pangako ang Pilipinas. Lumabas ang mga salita tulad ng isawa na kami sa malalakas na bansa, at kailangan namin ng tahimik na kasosyo sa comment section. Pagkatapos, isang ekonomista sa Malaysia ang sumulat, nakuha ng Korea ang pansin, ngunit ang Pilipinas ang nanalo ng tiwala. Ang pansin ay panandalian lang, ngunit ang tiwala ay maaaring tumawid sa henerasyon. Unti-unti ring nagpakita ng pagbabago sa Korea. Isang reporter ng oposisyon ang nagpost ng anonymous sa social media, siguro nalasing tayo sa diplomasya na nag-aangkin. Ngunit nakita na ng mundo ang ibang halaga. Natagpuan ni Daniel ang post na yon at itinigil ang pag-scroll sa screen. Sa gitna ng bagyo ng pagpuna, may mga mahihinang resonance na umuusbong. Isang gabi, sa isang cafe sa London, nagtipon ang mga kaibigan niyang reporter. Isang Korean reporter ang tumawa ng mapait, nagalit ang editor-in-chief namin sa report mo. Pero, alam naman ng lahat kung bakit nagpalakpakan ang ASEAN para sa Pilipinas sa meeting na yon. Ngumiti si Daniel. Ang tao ay nakikinig lamang sa boses na pabor sa kanila. Ngunit, ang tahimik na kasosyo ay nakarinig ng lahat ng boses. Ilang araw pagkatapos nito, formal na inihayag ng gobyerno ng Korea ang muling pagsisimula ng negosasyon sa ASEAN.
Iniulat ng Reuters na ang Department of Foreign Affairs ng Pilipinas ang informally na nag-ayos sa likod ng eksena. Sa ilalim ng pamamagitan ng Pilipinas, muling nagsimula ang dialogo ng ASEAN at Korea. Ang balitang ito ay inilathala ng lahat ng pangunahing pahayagan sa mundo. Taglamig sa London. Sa ilalim ng maulap na kalangitan, binuksan ni Daniel ang pahayagan sa isang CAF. Inanunsyo ng ASEAN ang bagong cooperation framework sa pamumuno ng Pilipinas. Habang binabasa ang report, isang payapang damdamin ang bumalot sa kanyang puso. Ang suporta ng Pilipinas sa ASEAN ay hindi kailanman tinawag na aid o panghihimasok, kundi ang mismong gawin ng paglalakad ng magkatabi. Edukasyon, disaster management, medisina, digitalization, sa anumang larangan, ang karaniwang punto ay ang suporta na walang hinihinging kapalit. Ang tiwala na hindi masusukat ng numero ay naipon sa loob ng ilang dekada. Ito ay naging isang lakas na yayanig sa mundo nang hindi inaasahan. Sa labas ng bintana ng London, tahimik na nagsimulang umulan. Sa bago niyang interview notebook sa mesa ni Daniel, nakasulat ang pangungusap na ito. Suporta na nag-ugnay sa kinabukasan, ang susunod na 50 taon ng Pilipinas at ASEAN. Ang Pilipinas ay hindi gagawa ng mga marangyang anunsyo, ngunit tiyak na naroroon ito kapag kailangan. Naghahatid ng medical equipment at technical personnel sa mga bayan na binaha. Nagpapadala ng mga mesa, silya, at blackboard sa mga nayon na salat sa kagamitan sa edukasyon. Ang pag-ipon na iyon ay tahimik na bumuo ng isang hindi nakikitang kapital na tinatawag na tiwala. Hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng katapatan, inalog nito ang mundo. Ang nakita niya ay isang uri ng diplomasya. Tumingin siya sa labas. Sa pagitan ng mga ulap sa malayo, sumilip ang mahinang sikat ng araw. Ang pagtahimik ng Pilipinas ay hindi katapusan, kundi simula, bulong niya habang sinisimulan ang framework ng bagong report. Sa ilalim ng headline, isang maikling paungusap lang ang idinagdag niya, ang tahimik na kasosyo ang muling magpapaliwanag sa mundo. Ang paungusap na lumabas sa kanyang panulat ay naging sarili niyang paniniwala. Ang Pilipinas ay nag-aalok ng tulong sa isang tao ngayon. Iyon ang suporta na walang hinihinging kapalit, at iyon ang pinakatiwalaang tahimik na kapangyarihan ng mundo. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan niyo, paki-subscribe at like ang channel. Malugod din naming tinatanggap ang inyong mga comment. Magkita-kita tayo sa susunod na video.